Hi guys, welcome po sa aking panibagong vlog. Sa video po na ito ay mag-experiment po tayo. Aalamin po natin kung saan nga bang media or soil mabilis po mag-propagate ang ating mga bougainvillea cuttings. Bali sa video po natin na ito ay tatlong klase po ng soil ang ating gagamitin. So ito na nga po ang ating mga media na pagtataniman natin mamaya. Una po sa ating listahan ay meron po tayong buhangin. So ito po yung mga ginagamit sa construction. Pangalawa naman po, ito po ay ordinary soil. So ito ay nahukay ko lang po sa tabihan ng aming bahay. Umulan lang po kanina kaya parang medyo putik-putik siya. Pero yan po yung lupa sa ating mga tabing bahay lang po. At pangatlo naman po, meron po tayong mixed soil. So ito po ay combination ng rice hull, ng coco peat at saka po meron din itong vermicast. So ito po ay nabibili din sa mga agricultural supplies. And para naman po sa ating bougainvillea, meron po tayo ditong isang mature cuttings. So ito po ay hahatiin natin mamaya sa tatlo. Tapos ito po ang itatanim natin sa ating mga media. So ayan po guys, samahan niyo po ako sa aking gagawing experiment. Ito po guys, tatanggalan na po natin ang dahon yung ating cuttings, and pag natanggal na po natin ang dahon, hahatiin po natin siya sa tatlo. Ito na nga po guys yung ating naputol na cuttings. So bago po natin siya itanim, ipe-prepare naman po muna natin yung mga media na ating pagtataniman mamaya. So guys, bago nga pala natin itanim yung ating cuttings, so nilalagyan ko muna sila ng wood glue sa pinakadulo. So ito po yung wood glue, na order ko lang po ito sa Shopee. Nilalagyan po natin ng wood glue yung dulo. Yan po, para kasi kung mapapansin nyo po, pag may mga cuttings kayo na ganyan, ay natutuyot po agad yung dulo. So kung lalagyan po natin siya ng wood glue, ayan, hindi po kaagad ma-dehydrate yung mga cuttings po natin. So may iwasan natin na manuyo po yung dulo. So yun lang po, yung pinaka taas lalagyan nyo lang po. After po nating malagyan yung mga dulo ng wood glue, yan, pwede na po nating itanim yung ating mga cuttings. Isa pa guys, yung nga palang ating mga cuttings ay binabalatan ko rin po yung mga dulo. Ayan po, kung makikita nyo po, wala po yung balat niya sa dulo. Kasi dyan po mabilis natutubo yung mga ugat nila. Yan po, itusok lang po natin yung mga cuttings natin, then pikpikin natin para maging matibay po yung pagkakatanim ng ating mga cuttings. At ito na nga po guys yung ating mga bugis. So nakatanim na po lahat sila. At diniligan ko rin po silang lahat. So kung makikita nyo po, basa po yung mga cup po natin. So ito po guys ay experiment lang po. Ano po? Para malaman natin kung saan talaga mabilis mag-propagate ng bougainvillea cuttings. After ilang weeks po ay i-update ko po kayo kung ano po ang magiging result po nito. At guys, ito na nga po ang naging resulta ng ating ginawang experiment. After 2 weeks po, ayan, kung makikita nyo po ay halos lahat sila
meron na pong mga dahon. Kung titingnan nga po natin, mas marami pang dahon yung nasa gitna po, yung nasa ordinary soil lang natin. So ibig sabihin po guys, talagang yung ating mga bougainvillea cuttings nagpo-propagate po kahit saang media o kahit anong uri ng lupa ang atin pong gamitin. So ito guys ay hindi pa rin po 100% sure na mabubuhay. Kailangan pa rin po nating intayin na lumabas yung mga ugat nitong ating cuttings. So siguro mga 1 hanggang 2 buwan po ang ating iintayin dito bago lumabas yung kanilang mga ugat. And based po sa aking experience, so ang ginagamit ko talaga ay yung media number 3 po natin, yung combination ng rice hull, ng coco peat at saka po ng vermicast. So ito po ang ginagamit ko talaga sa pagpo-propagate ko ng ating mga bugis. Kasi once na lumabas na po ang ugat nitong ating mga bugis, madali po natin siyang nairiripat pag itong media number 3 ang ginagamit natin. So ayun guys, hanggang dito na lang ang aking video. So kung nagustuhan nyo po ito, please paki-subscribe po sa aking YouTube channel at palike din po ng aking mga videos. Maraming salamat po.